Gusto mo ba ng timpla ng dough na mura lang, simpleng ingredients lang pero malambot at masarap? Pwes, eto na yung hinahanap mo. Bigyan nga natin ng bagong twist yung nakasanayan nating tinapay lagi sa bakery. Instead na chocolate, gawin nating red velvet or pwede mo pang bago-baguhin yung flavor niyan. Dito nga sa mixer, maglalagay ako ng 500 grams ng bread flour, first class flour. Sun Moon Star ng Pilmi ko yung ginagamit ko. 10 grams ng yeast, Fermifan 2-in-1 yeast yung ginagamit ko. 100 grams ng sugar, 6 grams ng salt, 280 grams ng room temperature na water. Then, imimix na natin yan. Sa mga gumagamit ng dough roller, pwede nyo nang idirektang sama din yung ating 35 grams ng margarine. Goldilite margarine yung ginagamit ko, pero since naka-planetary naman tayo, iuhuli ko na siya ng lagay para mas maganda yung alsa ng tinapay natin. Goldilite margarine nga yung ginagamit ko kasi ito yung margarine na walang anta, walang mabahong amoy. Nangangamoy-ngamoy vanilla lang siya kaya ang sarap. So minix ko yan hanggang sa kumines. Ang kailangan natin dito sa dough, yung ganyan yung nai-stretch na siya. Hindi masyadong nai-stretch yan kasi katapos pa lang mag-mix. Kapag ka mag-window pane kayo, at least mga 2 to 3 minutes yung iras yung dough tsaka kayo mag-test. Kapag ka walang mixer, itong recipe na to ay pwede sa masang kamay since mababa lang din naman yung hydration natin. So kinat ko na yung dough natin ng 50 grams each, pwede kayong mag-35 kung gusto nyo ng maliliit lang. Pagkabilog ko sa kanya, magtitimpla na tayo nung pang-coating natin and pang-palaman. Isang timplahan lang yon. Meron ako ditong 145 grams ng all-purpose flour, 135 grams ng powdered milk, skim milk powder, milk boy yung ginagamit ko dito, 100 grams ng sugar, pinch of salt, and 170 grams ng Goldilite margarine. Para makagawa ng streusel, imamash ko lang yung margarine dun sa dry ingredients natin hanggang parang maging ganyan na yung texture niyan. Streusel. Dito na rin tayo kukuha ng filling. So, para dun sa streusel natin, bumawas ako dyan ng mga nasa less than 1/3 part. Tapos itong pang filling natin, lalagyan ko yan ng 1 teaspoon ng red velvet emulko. Flavors and colors na nga tong red velvet emulko. Kaya kahit ito lang ilalagay natin, makulay at malasang malasa na yan. Again, imamash ko yan dun sa streusel natin hanggang maging ganyan yung texture. Ngayon, para maging ka-texture siya ng soft cookie dough, nag-add lang ako dyan ng 1 tablespoon ng water. Pwede rin naman ng gatas, pero konti lang kasi pagka masyadong malagkit, mahirap na yung ipalaman. So, imamash ko lang yan hanggang maging ganito na yung texture niyan. Alam nyo ba, pareho lang to dun sa paggawa ng Spanish bread, yung palaman, ito lang din yun. Kaya nga sabi ko sa inyo sa bakery, pinapaikot-ikot lang yan, pinapalitan yung kulay, pinapalitan yung flavors, pero yung mga base na recipe at ingredients, parang kakaunti lang. Nagkakaiba-iba lang yan sa pagmumolde tsaka sa paghihiwa. So dito tuturuan ko na kayo kung paano magmolde nito. Yung dough na binilog natin, ipa-flatten ko ng kaunti. Konti lang, sakto lang para ma-coat natin yung 25 grams din nung ating filling. Kadalasan sa mga ganito, kung kalahati ng timbang ng dough yung palaman. So 50 grams yung dough natin, 25 grams yung palaman. Kapag ka naibalot na natin lahat ng palaman, yan, ipa-flatten na natin siya and then i-roll natin ng mahigpit. Make sure na isisil nyo yung dulo para maganda yung pagkaka-umbok niya. Kapag ka maluwag kasi yan at hindi nyo naisil yung dulo, bubuka yan papangit yung korte. So para mas maganda lagi yung itsura ng tinapay natin, mas mukhang pulido, higpitan nyo yung pagkaka-roll tapos lagi nyo siyang isisil. So kapag ka nagawa na natin lahat yan, ang kinalabasan pala ng dough natin is 18 pieces. Iko-coat naman natin siya ng streusel. Yung iba, hindi na to kino-coat pagkaluto tsaka nilang pinapahiran ng margarine and then asukal, pero mas masarap kasi yung may streusel. Kagaya nung sa cheese bread. So dyan, pwede naman tayong magpahid, kaya lang gusto ko kasi yung nilulubog para mas maraming na-coat. Mas masarap kasi yun. So naglagay lang ako ng konting gatas lang, pwede rin ng tubig. And then, iko-coat natin yung mga tinapay and then idadunk natin dun sa streusel natin. After nyan, hihiwaan natin ng ganito.
Bukod sa red velvet na flavor, pwede ka rin gumamit ng yam emulko para maging ube or sa dami-dami pang emulko flavors natin, pwede mong paltan-paltan to. Ang dami mo ng panindang tinapay. Pagka nahiwaan mo na lahat yan, i-rest natin to sa loob ng 1 oras or 1.5 oras hanggang sa umalsa na siya. Ganyan yung itsura niyan kapag ka hindi pa alsado, ganito yung itsura niyan kapag ka alsado na. Ngayon, isasalang ko to sa preheated oven, 170 degrees Celsius for 12 to 15 minutes lang. Dito lang yun sa oven ko, pero kapag ka sa inyo, kapag ka ganyan na yung kulay niya, kapag ka kinain nyo siya, alam nyo, ang una nyong malalasahan talaga yung maggatas-gatas, malinamnam, masarap, kaya try nyo. Yung tinapay natin, chewy siya pero malambot na malambot. Walang itlog, mura lang yung mga ingredients, kaya yun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!